Lucas, sandali, ano bang nangyayari sa'yo? Di maiwasan ni Amor na magalit kay Lucas dahil pagdating mismo sa pamamahay ng binata, kagad siya nitong pinasok sa loob ng kwarto at nilak ang pintuan. Di magawang makalabas ni Amor dahil kinuha din mismo ni Lucas ang swipe card ng pintuan. Sinundan ni Amor si Lucas sa banyo. Lucas, buksan mo ang pintuan, ano bang problema mo? Di na nga ako aalis, diba? Sumangayon na ako sa'yo na dito na ako maninirahan sa pamamahay mo. Lumabas si Lucas ng banyo. Nakabuntot pa rin ang dalaga sa kanya. Galit na galit at hindi tumitigil sa kakasalita. Tahimik lang si Lucas at maya-maya inunlock ang pintuan at binuksan yon. The door is open and wika ng binata kay Amor. Well, thank you sir. Tsaka lumabas ng kwarto. You promised me you won't run away, Amor. Sa loob ng 8 taon mahigit, saka lang ulit nakapasok ng sariling kwarto si Amor. Napahanga siya na makita na hindi pa rin nagbabago ang loob nito. Hindi ginalaw, ngunit malinis. Pagbukas niya ng tukador, mas dumami na ang mga kagamitan doon. Bumaling siya sa likuran kung nasan si Lucas. Pinagplanuhan mo talaga to, no? Balak mo na akong ikulong sa pamamahay mo, Lucas. Lumapit si Lucas sa dalaga at walang sabi, niyakap niya ito. Ang pagkahumaling ni Lucas kay Amor ang naging daan kung bakit ayaw ng binata na pakawala ng dalaga at sigurado may posibilidad na lalaki pa yon. Mahigpit bawat yapos ng mga braso ni Lucas sa katawan ng dalaga. Napasubsob sa leegang muka at panay ang halik niya doon. Ang bawat haplos ng mga kamay sa bawat parte ng katawan ni Amor ay nagdudulot ng kakaibang alab. Lucas, sandali lang naman. Di ba ako nakapagpalit ng damit ko? Pwedeng pagpahingahin mo muna ako? Imbes pakinggan ang mga sinabi ng dalaga, mas talong sinasadya ni Lucas ang mga galaw nito. Naramdaman ni Amor na pumasok ang mga kamay ni Lucas sa loob ng damit niya. Napaliyad ang dalaga nang bigla, pisirin ni Lucas ang tagiliran nito. Maya-maya binuhat ni Lucas si Amor saka pinaupo sa itaas ng study table nito. Nagsimulang maglakbay ang mga halik ni Lucas sa dalaga hanggang sa tuluyan niya ng hinubaran ang suot ng dalaga. At may nangyari sa kanilang dalawa. Kaagad din siyang nasalo ni Lucas nang mapagod ito at maingat na pinahiga sa kama at tinabihan. I am crazy in love with you. Nawawala sa sarili si Lucas ng mga oras na yon dahil natakot na iwanan ng dalaga. Aminado si Lucas na hindi tama pero wala siyang magagawa dahil aminin man niya o sa hindi, mahal niya na ang dalaga at ayaw niya nang mawala ito sa kanya. Kung kasalanan at may batas man ang pagkahumaling sa isang tao, ay handa si Lucas na harapin ang kasalanan yun. Mahimbing na nakatulog si Amor sa mga bisig ni Lucas. Nagising na lang to sa kalagitnaan ng gabi nang makaramdam ng lamig sa katawan. Bumangon si Amor, saka tumungo sa banyo para maligo at mahimasmasan sa nangyari. Alauna ng madaling araw, nakababad pa rin si Amor sa ilalim ng shower nang pumasok si Lucas at tumungo sa likuran nito. Pareho silang walang suot. Kumuha si Lucas ng shower gel at sponge, saka sinabon niya iyon sa katawan ng dalaga. I'm sorry, but I love you. I'm sorry, but I don't love you. Humarap si Amor kay Lucas. Sinimulan niya rin sabunan ng katawan ni Lucas at gumiti. I love you so. Shit, crazy attorney Lucas Montenegro. Tsaka niyakap ang binata kahit puno ng bula ng sabon si Lucas at maging siya. Ang dapat ipagpahinga ng dalawa ay nasundan ng pangalawa hanggang sa inabot ng madaling araw ang mga ito. Parang wala nang bukas na kung iisipin, pwede naman nilang gawin sa mga susunod na araw. April 2023, Manila. With Latin honors, Miss Ina Amor Contreras, congratulations! Baka sa mukha ni Amor ang tuwa at saya nang tawagin ng Master of Ceremonies ang pangalan nito. Tumayo siya at tumarap kina Alfredo at Celeste na naging dahilan ng pagtupad ng pangarap nito na makapagtapos ng kolehiyo. Hindi rin nila inaasahan na magiging cum laude si Amor, kaya ganoon na lamang ang gulat nila. Maya-maya, tinawag ni Amor sa Celeste na siyang magiging kasama nito sa pag-akyat sa entablado. Mangyak-ngyak ang dalaga nang yakapin siya ng ginang. Well done. Congratulations, Ina. Thank you po, Tita Celeste. Nang makuha ang award, hindi pa umalis ang dalawa dahil bigla na lang sumulpot si Tyron sa kung saan at kinunan ng litrato ang dalawa. Masayang bumaba si Amor kasama ng ginang.
Congratulations, Ina. Well done, well done, ani Tyron at yumakap sa dalaga. Maraming salamat, Kuya Tyron, magilaw na sabi ni Amor sa binata. Bumalik ang ginang sa pwesto nito at maging si Tyron. Bumalik din si Amor sa kanyang silya at maya-maya paningalinga ang tingin sa paligid. Hinahanap si Lucas. Natapos na lang ang seremonya, walang Lucas nang dumating sa araw ng pagtatapos nito. Pauwi sila nang biglang dumating ang binata. Nagtataka ang buong pamilya bakit hingal na hingal si Lucas. Kumaripas ng takbo para makahabol sa seremonya. Ang kanang kamay may hawak-hawak na bulaklak. Well, huhulaan ko, galing ka ng korte? Ani Tyron. Imbes sagutin ang tanong, lumapit to kay Amor, tsaka inabot ang bulaklak na hawak nito. Napangiti ang dalaga kahit papano, nakahabol to kahit tapos na ang seremonya. Sa resto na tayo mag-usap, wika ng Ginoo at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa parke ng mga sasakyan. Alas 6 ng hapon natapos ang seremonya, sakto sa hapunan. Kaya't dumiretso sila sa pinabook na hotel resto sa Parañaque. Congratulations! Sorry, hindi ako nakahabol sa seremonya, paliwanag ni Lucas. Umiling na nakangiti ang dalaga. Ayos lang, nakahabol ka pa rin naman na. Salamat sa pa-flowers. Lumapit si Lucas kay Amor, tsaka may binulong sa dalaga. Let's celebrate later. Tinulak ni Amor si Lucas nang sa gayon, dumistansyang binata sa kanya. Kumindat ang binata at saka formal na naupo sa silya. Masayang pinagsaluhan ng buong pamilya ang simpleng hapunan. Hindi rin inaasahan ni Amor na makakatanggap siya ng regalo mula kina Celeste at Alfredo. Halos maiyak ang dalaga sa natanggap na regalo. Latest model ng BMW ang niregalo na mag-asawang Celeste at Alfredo sa kanya. Hindi po ako marunong magmaneho, aniya na naiiyak pa rin. Bukas mag-aral ka ng driving lesson mo para magamit mo na yung regalo namin sa inyo, wika ng ginang. Tumayo si Amor at niyakap ang mag-asawa. Wala akong regalo sa iyo saka na kapag kakasal ka na, pagkakaon kita ng sarili mong bahay, wika ni Tyron. Ngayon pa lang simula man ang paggawa ng bahay, tatawa-tawang saan ni Amor sa binata. May imayay binalingan ng tatlo si Lucas. Kinuha ang wine glass at nagsali ng alak doon tsaka sa mimsim. Nagibit balikat siya at nagsalita. I want to marry her so I can give you guys a grandchild. Naubo si Amor nang marinig niya ang sinabi ni Lucas sa kanyang pamilya. Di niya inaasahan yon, nalula naman sa mukha niyang sasabihin yon at wala rin sa plano. Tatangu-tangu na lamang ang ama at ina na to'y nakangiti. Walang may tumutol maliban sa kapatid nito na si Tyron. Marry her? You're kidding me, right? Do you think I'm kidding? I like her and I love her more. She likes me too. There is no reason to say no, am I right? Let's ask Ina. You don't have to. Hindi niya obligasyong sagutin niya ang tanong mo dahil alam ko ang sasagot niya. Tyron, for 5 years you're looking at her. Thank you. I owe you big time, brother. Gusto pa sana magsalita ni Tyron nang tumikim ang ama. That's enough. Nasa harap tayo ng pagkain. Hinaplos naman ni Celeste ang kamay ni Tyron para kumalma. Subalit masyadong desmaya si Tyron sa nangyari. Excuse me? Angil niya at saka tumayo. Akma sanang aalis nang magsalita si Amor. Kuya? Umiling si Amor. Napabuga ng hangin sa kawalan si Tyron at saka naupo ulit. Hindi ko alam na ganyan ka-overprotective kay Amor. Bigla ulit nagsalita si Lucas. Kuya Tyron? Nanggagalaite si galit si Tyron dahil sa pang-aasar ni Lucas sa kanya. Naasar at napikon, ngunit pinilit na kumalma dahil ayaw niya ng gulo at ayaw niyang makipagsagutan sa kapatid sa harapan mismo ng kanilang mga magulang. Natapos ang hapunan, naunang nagpaalam ang mag-asawa dahil may asikasuhin pa ang mga ito tungkol sa trabaho. Sorry, kung di ako nakapagsalita kanina, wika ni Amor nang lapitan si Tyron na nakatayo sa labas ng hotel. Are you sure about him? Paano kung iiwan ka niya ulit? Susubukan ko, pero kung iiwan niya ulit ako, hindi ko na alam ang gagawin. Baka mabaliw na ako. Mahinang tumawa si Amor. Nagpatunog ng dila si Tyron dahil naaasar ito. Baliw sa mukha mo. Ang ibig kong sabihin, paano kung mabuntis ako? Ulit? Hindi nakapagsalita si Tyron.
Sa pamilya, si Tyron lang nakakaalam ng isang sekreto ni Amor. Walang ibang may pinagsabihan si Amor tungkol sa pagdadalang tao niya noong taon 2025. Isang buwan na nakalipas nang umalis si Lucas ng Pilipinas habang si Amor nag-aaral sa grade 11 noon, ngayon magti-grade 12 na. Ina, I don't want to tolerate you but please, ako na yung nagsasabi sa'yo. Humarap si Amor kay Tyron. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata at tumanga ito sa kanya. Mananatiling sekreto natin yon habang buhay at wala ni isa sa kanilang dapat makakaalam nun, Kuya Tyron. Wala. Sa lahat, ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko at sana hanggang dulo, ikaw pa rin ang taong mapagsasabihan ko ng aking mga sekreto. Napabuga ng hangin sa kawalan si Tyron at sunod-sunod na tumango. Maya-maya, niyakap siya nito ng dalaga at gumanti rin ito ng yakap kay Amor. Naputo lang usapan ng dalawa nang biglang sumulpot si Lucas at pinaghiwalay silang dalawa. She's mine. And please, know your limit, bro. Angil ni Lucas. Nilayo si Amor sa kanya. Lucas, ano ba? Overacting ka na ha? Hindi na bagay sa'yo. Yakap lang eh. Kapatid mo yan. Singal ni Amor sa kanya. Nagibit balikat na lamang si Tyron. At saka nagpaalam na mauuna na dahil may gagawin pa itong trabaho sa kanyang opisina. Napangiti si Amor habang papalayo ang binata. Maya-maya ay meron na humarang si Lucas sa harapan nito at pinitik ang noon nito. That's too much. Let's go. Seloso. Hindi bagay sa'yo. Whatever. Mamaya ka sa akin. Natawa na lamang si Amor nang ipatong ni Lucas ang braso sa balikat ng dalaga. Nasaan ang regalo ko? Nasa bahay, kaya bilisan natin nang makarami na tayo. Siniko ni Amor ang tagiliran ni Lucas. Mahinang natawa si Lucas dahil parang kiliti lamang yon sa kanya. Binitbit ni Lucas ang bulaklak na binigay niya sa dalaga at inlagay iyon sa backseat ng sasakyan. Huwag mo namang sungitan si Kuya Tyron. Parang si Ma'am Andrea ka rin eh. He will take you away from me. How do I resent that? Mali lang talaga ang pagkakaintindi mo. Hindi niya ako ninakaw sa'yo. Kinakampihan mo pa talaga siya, no? Sunod-sunod na umiling si Amor at mabilis na hinalikan ang binata sa labi. I am all yours, Attorney Lucas Montenegro. Walang kumpirmasyon ang relasyon natin, ngunit alam ko kung saan patutungo ang dalawa. Di na rin nagpagitna ang mga magulang dahil nakita nila na may potensyal na magkatuluyan ang dalawa. Ngunit alam din nila na dadaan muna ang dalawa sa matindi at maraming pagsubok na kakaharapin. Anong pinag-uusapan ninyo ng Tyron? May sekreto kayo? Anong sekreto? Wala no? Is that so? Oo naman. Kung meron man, amin na lang yon. Hindi mawala sa isipan ni Amor ang mga sinabi ni Tyron sa kanya. Matagal niya nang kinalimutan yon. Ang tanging hiling na lamang ng dalaga ay huwag sanang madula si Tyron sa kanyang kapatid. November 2015, Manila. Amor, lunch break na. Tara na sa cafeteria. Sige, Liza, mauna ka na muna. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Kinapa ni Liza ang noo ni Amor at saka kinapa ang sariling noo. Normal lang naman. Ayos ka lang ba? Naupo si Liza sa bakanting upuan at sinilip ang mukha ng dalaga. Nakapikit ang mga mata. Inaantok. Inaantok kasi ako, Liza eh. 10:00 ng umaga? Inaantok ka? Hindi ka ba natulog kagabi? Maaga din akong natulog kagabi. Iwan ko bakit antok na antok ako ngayon. Kumunot naman ang noo ng kaibigan. Ayaw niya na mag-isip ng masama, ngunit hindi yon mawala sa kanyang isipan. Matanong ko nga, naregla ka na ba? Bumukas ang mga mata ni Amor. Tamad itong naupo at sunod-sunod na umiling. Wala pa nga eh, 1 linggo na. Ay shit, teka nga, may boyfriend ka ba? Boyfriend mo ba yung gwapong abogado na yon? Kumunot ang noo ni Amor sa tanong ng kaibigan na si Liza. Hindi. Hindi? Hindi as in, pero ang tanong, ano na kayo? Nag-ano na ba kayo? Ha? Tanga to. Nag-sex na ba kayo? Eh diba sabi mo, iisang bahay lang kayo? Hindi naman ako bata para hindi alam ang kanyang bagay. Hoy, umamin ka. Nawala ang antok ni Amor sa bawat tanong ni Liza sa kanya.
Nang mapagtantong lahat, tiningnan niya ng matagal si Liza. Pwede bang magbuntis ang isang babae kahit isang beses lamang na may nangyari sa kanila? Gaga? Oo na naman. Ano, buntis ka? Shit ka, Amor. Hindi na nakapagsalita si Amor na mapagtanto na pwede nga siyang mabuntis kahit isang beses lamang siyang nagalaw ni Lucas. Amor, ano na? Buntis ka? Hindi ko alam. Kalagitnaan ng Nobyembre, hindi mapakali si Amor dahil sa sinabi ng kaibigan na si Liza. Sekreto siyang bumili ng pregnancy test, 3, sigurado. 3 beses niyang ginawa ayon sa buong araw at napaupo na lang sa sahig ang dalaga at hindi makapagsalita. Gabi nang dumating si Tyron galing sa site mula sa kanyang trabaho. Nilapitan niya ang binata at kinausap. Sir Tyron, pwede ba kitang makausap? Hindi naman nagdalawang isip ang binata na kausapin ng dalaga. Minsan niya lang tong nakakausap at madalang din silang nagkikita kahit na nasa isang bahay lamang sila. What is it? May gusto ka bang ipabili? May problema ba sa school? Umiling lamang si Amor. Napansin ni Tyron na nilalaro ng dalaga ang mga daliri nito, senyales na kinakabahan at parang ayaw pang magsalita. Bumuntong hininga si Tyron na nilalaro ng dalaga ang mga daliri nito, senyales na kinakabahan at parang ayaw pang magsalita. Giniya ng binata si Amor sa isang sulok at doon nga sila nag-usap ng masinsinan. Okay, just go to us here. Now tell me, what's wrong? Ang tagal na nagsalita ni Amor dahil naunahan na siya ng kaba at ng takot. Maya-maya, nagsimula na siyang maiyak, dahilan ay kinabahala ng binata. Hey, what happened? Why are you crying, Amor? Sir Tyron, ano po kasi, buntis po ako. Doon na bumagsak ang mga luha ni Amor na parang wala ng katapusan. Napahilamo si Tyron sa mukha nito at sa revelasyon na narinig nito mula kay Amor. Lakad pabalik ang ginawa ni Tyron sa harapan ng dalaga, walang salita, walang may isa boses. Maya-maya pinakalma niya ang kanyang sarili at bumuga ng hangin sa kawalan. Who is the father? Kalmado ngunit may pag-aalala sa boses nito. Si ano? Hindi magawang sabihin ni Amor dahil sa takot. Shit! Tsaka niyakap ni Tyron ang dalaga. Hagulhol ng hagulhol si Amor dahil sa takot na baka malaman ng lahat. Okay, calm down, relax, okay? Inhale, exhale, kalma, kalma lang tayo. Maliban sa akin, sino pang nakakaalam? Si Liza po. Okay, wala na? Siya lang? Sunod-sunod na tumango si Amor, humihikbi pa rin. Niyakap muli ni Tyron si Amor at saka hinaplos ang likod ng dalaga. Kailangan na malaman niya to. Wag po! What? Why not? Nagdo-doctoral po siya ngayon at ayoko pong dumagdag pa sa iisipin niya. You mean, you want to keep it as a secret? Hindi nakasagot si Amor kaya napabuntong hininga si Tyron. Sumang-ayon si Tyron sa gusto ng dalaga. Isinekreto nila ang pagbubuntis ni Amor sa mga magulang nila kahit kay Lucas. Yon ang araw na nagkaroon ng magandang relasyon ng pagkakaibigan sina Tyron at Amor. Simula noon, araw-araw nang sinasabayan ni Tyron si Amor kapag aalis na ito ng bahay at maging ang pagsundo sa eskwelahan siya rin ang gumagawa. Madalas bago umuwi ng mansyon, kumakain muna ang dalawa sa labas tuwing naghahanap na makakain si Amor. Ang buong akala ni Alfredo at Celeste ay may namamagitan sa dalawa. Hindi nila alam na kaya lang ginagawa ni Tyron ang lahat kay Amor ay para ingatan ang dinadalang sanggol sa sinapupunan. Alam nila na hindi magtatagal, malalaman at malalaman ng buong pamilya ang pagdadalang tao ni Amor. Ngunit habang hindi pa lumalaki ang tiyan nito, ay tinago na lang muna nila sa lahat. 5 linggo lang nakakalipas nang malaman ang pagdadalang tao ni Amor. Umaga, unang araw ng pasukan. Nagkataon din na wala sina Celeste at Alfredo dahil nasa bakasyon. Tanging ang mga kasambahay at sina Amor, Tyron lang ang nasa mansyon ng mga oras na iyon. Katatapos lamang maligo ni Amor nang tumawag si Lucas sa kanya. Dali-dali din niyang kinuhang telepono nito at sinagot ang tawag ng binata. How are you? How's your day? Umaga dyan ngayon, bawal kang malit sa eskwela.
Ayos lang naman ako. Ito nga ay paalis na ako ng bahay. Ikaw, kamusta ka naman? Gabi na dyan, magpahinga ka na. 10 minutes. Let me talk to you first. I miss your voice. Mag-ingat ka dyan. Focus lang sa girl, Sir Lucas. You too. Wait, my prof is calling me. I will call you back later. Sige. Miss na rin kita. Hello, Sir Lucas? May gusto sana akong sasabihin sa iyo. Yes, I will call you later, okay? Okay. Let's talk later, Amor. Pekeng ngumiti si Amor nang maputol na ang linya ng tawag. Napabuntong hininga na lamang siya at ibinalik sa lamesa ang telepono nito. Ang tuwa at saya niya na makausap si Lucas ay bigla na lang nawala. Biglang nalungkot nang di man lang natapos ang pag-uusap ng dalawa. Buong araw, nakasimangot si Amor dahil doon. Kinagabihan, kararating galing eskwela at trabaho si Tyron nang tanungin naman siya ng binata kung may gusto ba ito na kakainin. Wala, Kuya Tyron. Papasok na ako sa kwarto. Magpapahinga lang po ako. Are you sure? Sabihin mo sa akin kung may gusto kang kainin, ha? Huwag mag-aatubili na magsalita. Pamangkin ko yung dinadala mo. Opo, salamat po. Tumabingi ang ulo ng binata nang makita na matamlay ang dalaga. Hindi na nga lamang niya ito pinansin dahil baka sa pagdadalang tao niya ay kaya hinanaan siya. Sa loob ng kwarto ng dalaga, naiga sa kama si Amor, panaysilip sa telepono nito. Walang tawag o text na galing kay Lucas. Huling nakausap niya ang binata umaga bago umalis ng bahay patungo ng eskwela. Kaya nawalan to ng gana buong araw dahil ang hinahanap nito ay ang presensya ng binata dahil yon ang pinaglilihian ng dalaga. Amor? Amor, maghahapunan na. Halika na, sabay na tayo. Panay ang tawag ni Tyron. Hindi sumasagot ang dalaga kaya naisipan ni Tyron na pasukin ang kwarto ni Amor at tingnan ito. Pagpasok ni Tyron sa kwarto ni Amor, naabutan niya na nakaupo sa sahig ang dalaga at namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan nito. What the shit is going on? Patakbong lumapit si Tyron kay Amor at tiningnan ng dalaga. Ang sakit ng tiyan ko ha. What? Why? Anong ginawa mo? Sunod-sunod na umiling si Amor, namimilipit sa sobrang sakit, naluluha. What? You're bleeding. Di na nakapag-isip pa si Tyron dahil sa kaba na baka may mangyaring masama kay Amor at sa sanggol na dinadala nito. Kuya Tyron, ang baby. Matamlay na salita ni Amor na nangingilid ang mga luha sa pisngi. April 2023, Manila. Ayaw mo talagang sabihin sa akin kung anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Natawa si Amor dahil napipiko na ang binata sa kanya. Ayaw magsabi, iniiba ng dalaga ang topiko hanggang sa makarating na ang dalawa sa bahay ni Lucas. Naistatwa sa kinatatayuan si Amor na makitang pagkakaayos ng hardin ng bahay ni Lucas. Dinner table for two at may mga pailaw sa paligid. Tiningnan ni Lucas ang reaksyon ni Amor at hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang pisngi. How is it? Ang ganda! Really? Humarap si Amor kay Lucas. Tumingkayad si Amor at saka ginawaran niya ito ng halik sa labi. Hindi ako na-orient na may ganitong side ka pala, sweet pero hardcore. Tumaas ang kilay ni Lucas sa huling sinabi. What now? I will give it to you. Di, joke lang. Halika na rito, dali. Dahil puro trabahong inaatupag ni Lucas simula nang bumalik siya galing New York, hindi niya pa nakalimutan na bigyan ng oras para sorpresahin si Amor kahit maliit lamang at simpleng bagay man lamang. Sa tulong ni Linda at Leia nagkaroon ng ganitong palamuti sa hardin niya. Steak and red wine for you. Pinagsilbihan ni Lucas si Amor. And this? Tsaka kinabit ni Lucas sa leeg ni Amor ang isang kwintas. Tiningnan iyon ni Amor. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi nito. Naalala niya na kailang bigay na rin si Lucas ng kwintas at lahat ng iyon ay nakatago. Maging ang mga hikaw ay nakatago. And also, this one. At saka ay nilabas sa bulsa ni Lucas sa isa pang box na maliit. Maging ang mga hikaw ay nakatago. And also, this one. Binuksan niya iyon at saka ay pinakita kay Amor.
This is not a wedding proposal but a promise ring. Hindi ako po pwede na mag-propose sa'yo ngayon dahil alam ko naman na tatanggihan mo. In the right time, kapag handa ka na, at kapag mahal mo na ako na higit pa sa 100, kahit na nakatulog ka, magpo-propose pa rin ako sa'yo. Please, accept this marriage as my promise. Kinuha na nga ni Lucas ang kamay ni Amor, saka inilagay sa daliri ang singsing ng pangako. Kapag handa ka na, ibang singsing nang ilalagay ko dyan sa daliri mo. Maraming salamat, Amor. I want to be your wife, and I want you to be the mother of my children. Beautiful and handsome. Napangiti si Amor sa nais ng binata. Darating yon sa hinaharap. Ngunit nawala ang mga ngiti sa mga labi niya nang maalala ang isang tao na naging bahagi ng buhay niya. Nagtaka na lamang si Lucas nang makitang muli na lumuluha na si Amor sa walang kadahilanan. What's wrong? Why are you crying, Amor? Maging ang dalaga ay hindi na nabantayan ang mga luha sa mata. Kaagad na niyang pinunasan ang mga luha at ngumiti. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili na pekeng tumatawa. Nahihiwagaan na si Lucas sa biglaang pag-iiba ng kilos ng dalaga. Subalit hindi na lamang ngayon pinansin, bagkos ay niyakap niya na lamang si Amor at hinaplos ang likuran. If you have something to say it to me. Do not hide your pain. Talk to me so I can help you. Mahinang sabi ni Lucas, saka hinalikan sa ulo ang dalaga. Alam ng binata at ramdam niya na may tinatago na hinanakit pa rin ang dalaga na hindi magawang sabihin sa kanya at yun naman ang aalamin niya.